Kagabi, April 25, inanunsyo ng top 10 finalists dito sa Miss Universe Philippines 2026. At sa mga hindi nga masyado nakatutok sa pageant, may mga naguguluhan nga kung bakit may mga top na agad. Simula na nag-umpisang i-air ang preliminary competition noong April 5, silang 10 nga ang nakasurvive sa bawat mga segments hanggang sa matapos ang botohan kagabi. Silang 10 nga may mga pinakamatataas na boto mula sa Maya app at combined scores mula sa selection committee. At dahil dyan, silang 10 automatic ng semi-finalist sa May 2 at sure na nga makakarampa sa swimsuit competition sa finale dahil nga na-earn na nilang 10 ang kanilang mga spot. Ang kaisa-isang frontrunner na pumasok sa Maya app at sure na nga ang spot sa semis ay si General Xavier ng Sultan Kudarat. Well, at least for me, kahit hindi naman siya nag-top dito, hindi naman niya na kailangan dahil nga sure na rin naman ang spot niya sa semis bisa kanyang mga performances and outings recently. Same with Mountain Province and Negros Occidental na feeling ko okay na din. At kay Quezon Province, the rest of the ladies are mukhang 50-50 pa sa semis kaya talagang kailangan nila itong paandar ng Maya. Pero dun sa apat na mukha naman talaga nandyan, talaga nanigurado, no? Good job! So congratulations sa top 10 finalists na sigurado na ang uusad sa May 2. Pero paano nga ba sila nakarating dito? Noong April 5, inere ang preliminary evening gown competition. Matapos nga nito nagkaroon ng botohan at ang botohan ay tumakbo mula April 5 hanggang April 11. At noong April 11 din, yung 40 ladies mula sa highest combined votes at selection committee picks ay inanunsyo at umusad nga papuntang next round. Noong April 12, nagtagis naman sa closed door interview ang mga kandidata. From April 12 to April 18, tumakbo ulit ang botohan. At noong April 18 din, inanunsyo naman ang top 31 girls na uusad papuntang next round. Galing ulit sila sa highest combined votes mula sa Maya app at selection committee picks. Dito nga nalaglag ang iba sa mga inaabang mga kandidata like Luisiana Laguna, Bohol, and Pateros. The next day, April 19, yung top 31 na yon nagtagisan naman sa swimsuit competition. Matapos ng kompetisyon, nagkaroon ulit ng botohan from April 19 to April 25. From top 31, dito nga nanggaling ang top 10 na may mga pinakamatataas na boto mula sa Maya app. Na siya nga inanunsyo kagabi kaya tayo nagkaroon ng top 10. Ngayon ang tanong, ano mangyayari sa iba? Nasaan ibang mga frontrunners or mga inaabang kandidata? Sa darating na Coronation Night on May 2, may i-anunsyo pang 10 mula sa selection committee picks. So top 10 from Maya, top 10 from selection committee picks. 20 na yon. Pero hindi nga lang 20 ang semi-finalist sa May 2. 30. So may mga 5 pang ang pipiliin na manggagaling sa wild card at 5 pa nga sa mga sponsor picks. A total of 30 semi-finalists sa magrarambulan sa Coronation Night on May 2. Kaya ka mga pageant fans, huwag malungkot dahil yung mga ladies na hindi pa nababanggit at hindi pa nga secure ang spot, maaari pang magbalik sa finals this Saturday. But as of now, silang 10 pa nga lang ang sure ang spot at aabangan pa nga natin kung sino-sino pa mga dadagdag sa kanila this Coronation Night. What are your thoughts? Sino pa ang gusto nyo makita this coming Saturday? Comment nyo na yan dyan sa baba.